At ngayon ay meron po tayong isang napakainit na balita dito na yumanig sa mundo ng geopolitics at maging ang cryptocurrency. Habang ang lahat po ay naghihintay ng balita tungkol sa kapayapaan, biglang naglabas po ng digital na hammer ang Trump administration. Sabi rito, US freezes $344 million in Iran-linked USDT as Trump pressures Iran. Ayan, mahigit $344 million daw po dito na halaga ng USDT ang formal na na-freeze ng gobyerno ng Amerika dahil sa koneksyon nito sa Iran. Hindi lamang ito simpleng pag-freeze ng pondo. Ito ay bahagi ng mas malawak na maximum pressure campaign ni President Donald Trump para pilitin ang Tehran na pumasok sa isang seryosong peace deal. Ang aksyon na ito ay naganap po sa Tron Network, kung saan mismong ang Tether, ang isang issuer po ng USDT, ang nakipagtulungan sa US Treasury para harangan ang dalawang dambuhalang wallets. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin kung paano nito maaapektuhan ang crypto market, ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, at kung ano ang susunod na hakbang sa mga peace talks na gaganapin po ngayong weekend. At ayan, simulan po natin sa pera at ang Tron Network freeze. Ang sabi po rito, according to a CNN report, the Trump administration froze $344 million in USDT, which they revealed was linked to Iran. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said that his agency is sanctioning multiple wallets tied to Iran. Sabi rito ay, we will follow the money that Iran is desperately attempting to move outside of the country and target all financial lifelines tied to the regime, he said in a statement. USDT issuer Tether had earlier announced that it had supported the US government in freezing the sum across two addresses on the Layer 1 network, Tron. Yan, paliwanag po natin yan. Ayon daw po sa report mula sa CNN dito, ang US Treasury Secretary na si Scott Bessent ang mismong nag-announce ng sanctions sa multiple wallets na nakatali po sa Iran. Ang kanilang pahayag ay malinaw po. Yan. Salin natin kung ano yung kanyang aktual na sinabi dito. Sabi nila, susundan daw po nila ang bawat sintimo na sinusubukang ilabas ng Tehran sa kanilang bansa. Ang $344 million na USDT na ito ay nakatukoy na dumadaloy po sa Layer 1 network sa Tron. Dito natin makikita ang kapangyarihan ng centralized stablecoins. Kapag sinabi ng Amerika na i-freeze, walang magagawa ang issuer kundi ang sumunod. Sa aking opinyon, ito po ang pinakamalinaw na babala sa mga bansa o institution na gumagamit ng stablecoins para umiwas sa sanctions. Kahit nasa blockchain ka, kung ang ginagamit mo ay USDT, may off-switch pa rin ang Amerika sa pundong iyan. Napakatalino po ng strategy ni Trump dito. Hindi mo na kailangang bombahin ang isang bangko kung pwede mo namang ilak ang kanilang digital wallet sa isang pindot lamang. Ngunit, may side effect po ito sa ating market. Marami po ang nagtatanong kung gaano ka-safe ang USDT kung pwedeng mangialam ang gobyerno anumang oras. Ang numerical impact nito ay nagdulot po ng kaunting kaba sa mga traders. Kaya nakita po natin si Bitcoin na bumaba mula sa kanyang intraday high. Kaya masasabi ko po rito ay gagamitin ito ng Trump administration bilang leverage sa negosasyon. Mayroon na po silang hawak na mahigit $2 billion na pondo ng Iran. Kaya isipin po ninyo ang pressure na nararamdaman ng Tehran ngayon. Naka-blockade na ang kanilang langis, frozen pa ang kanilang digital assets. Pag-usapan naman po natin ang strategy ng Iran kung saan ay ang Bitcoin laban sa mga stablecoins. Sabi po dito, interestingly, Iran
had chosen Bitcoin over stablecoins for toll payments at the Strait of Hormuz to avoid the risk of US seizing these assets. Meanwhile, the US now holds up to $2 billion directly in Iran-linked funds. Iran's frozen funds have come up in negotiations, with Iran demanding that the US unfreeze them as a condition for a peace deal. Yan, isa pong napaka-interesting na detalye ang bahaging ito ng balita na ito, kung saan ang desisyon po ng Iran na gamitin itong si Bitcoin sa halip na stablecoins para sa kanilang mga toll payments sa Strait of Hormuz. Alam ng Iran po na ang stablecoins gaya po ng USDT at saka USDC ay madali pong i-freeze ng mga kumpanya sa ilalim ng utos ng US. Pero pagdating po kay Bitcoin, walang CEO ang Bitcoin na pwedeng tawagan ni Trump para i-freeze ang wallet ng isang bansa. Ang opinion ko po dito ay dito talaga natin makikita ang tunay na utility ni Bitcoin sa mataas na antas ng geopolitics. Ang Iran ay napilitang maging Bitcoin First Nation hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan nila. Ang numerical reality po ay ganito. Sinasabi po ni Trump na nawawalan ang Iran ng halos $500 million araw-araw dahil po sa blockade sa Strait of Hormuz. Sa ganitong kalaking kawalan, si Bitcoin po ang huling financial lifeline nila na hindi kayang abutin ng sanctions ng Amerika. Kaya naniniwala ako na ang hakbang na ito ng Iran ay magsisilbing case study para sa ibang mga bansa na may tensyon sa US. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ang dahilan kung bakit mas lalong hinihigpitan ng Amerika ang regulasyon sa crypto. Kung si Bitcoin ay nagagamit para pondohan ang isang rehimen na ayaw sumunod sa Amerika, asahan natin na mas maraming anti-money laundering rules ang lalabas. Kaya ang masasabi ko po ay isang malaking laro ito ng pusa at daga, at ang blockchain ang nagsisilbing bagong battlefield. Pag-usapan naman po natin ang pagbabalik ng peace talks sa Pakistan. At ang sabi po rito, in another US-Iran update, the second round of peace talks could hold this weekend. According to CNN, Trump is sending special envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to Pakistan to participate in talks with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. U.S. Vice President J.D. Vance, who led the first round of talks, is not planning to attend but will be on standby. This is because Iran's parliament speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, who led the Iranian delegation in the first round of talks, is not participating this time around. Yan, paliwanag po natin. Sa kabila po ng tensyon, may sinag pa rin ng pag-asa. May mga balita na ang pangalawang round ng peace talks ay posibleng maganap daw ngayong weekend sa bansang Pakistan. Ipinapadala po ni Trump ang kanyang mga special envoys na sina Steve Witkoff at si Jared Kushner para makipag-usap po kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Hindi po makakadalo itong si Vice President J.D. Vance, pero naka-standby lamang po siya kung sakaling kailanganin ang kanyang bansa. At sa aking opinion po tungkol dyan ay ang pag-freeze po ng $344 million na USDT ay hindi po aksidente sa timing. Ito ay isang pre-negotiation move. Gusto po ni Trump na pag-upo ni na Kushner at saka Witkoff sa table o lamesa, alam ng Iran na seryoso ang Amerika sa pananakal sa kanilang ekonomiya. Ang kondisyon po ng Iran para sa kapayapaan ay ang unfreezing ang kanilang pondo. Ibig sabihin, ang crypto assets na ito ay nagiging bargaining chip. Yan, nagiging bargaining chip na po ngayon sa isang world peace deal. Kaya sa tingin ko ito ang dahilan kung bakit ang market ay bagsak o medyo matumal ngayon. Ang uncertainty o kawalan po ng kasiguraduhan kung kailan eksaktong magsisimula ang
talks o usapan ang siyang nagpapababa sa presyo ni Bitcoin. Ang numerical point na $77,800, ayan, ay nagpapakita ng pag-aalinlangan ng mga investors. Pero ang masasabi ko po ay kapag nagkaroon ng handshake sa Pakistan ngayon pong weekend, asahan po natin ang isang malakas na rebound. Ang crypto ay lagi pong sumasabay sa takbo ng mundo at ang kapayapaan ang pinakamalakas na bullish signal na pwede pong mangyari. Yan, pag-usapan naman po natin ang Bitcoin price reaction at saka ang optimism sa gitna ng giyera dito. Sabi dito is Bitcoin is currently trading at $77,800, down from the intraday high of around $78,400 today, according to TradingView data. However, the leading crypto is still up over 3% over the last week amid optimism that the US-Iran war could end soon. Ayan, sa ngayon si Bitcoin po ay naglalaro sa presyong $77,800 nung nailabas po ang balitang ito. Bumaba po ito mula sa kanyang intraday high na $78,400. Bagamat may slight na dip, ayan, pagbagsak, si Bitcoin ay nananatiling mataas pa rin ng mahigit 3% nitong as compared nitong nakaraang linggo. Ito po ay dahil sa optimism na baka matapos na ang gulo sa pagitan ng Amerika at saka Iran. Ang market ay tila naniniwala na ang pressure ni Trump ay gagana at magreresulta sa isang kasunduan. Sa aking opinion, ang paggalaw po ng presyo ay parang isang heartbeat sa geopolitics. Sa bawat negatibong balita gaya po ng USDT freeze, may konting pagbaba pero ang long-term trend ay paitaas pa rin dahil po sa potensyal na kapayapaan. Kaya ang masasabi ko sa numerical trend na ito ay ang mga investors ay buying the dip sa tuwing may balitang peace talks. Alam ng lahat na kapag natapos ang blockade sa Strait of Hormuz, ang global economy ay giginhawa at si Bitcoin ang unang makikinabang dito. Kaya dapat po nating bantayan ang mga susunod na oras. Kung ang mga invoice ni Trump ay makakakuha ng magandang resulta sa Pakistan, ang $77,800 support level na nakikita natin ngayon ay magsisilbing tuntungan patungong $80,000 at higit pa. Ngunit kung magmamatigas ang Iran dahil po sa frozen USDT, asahan po natin ang mas matinding volatility. Ang crypto market po ngayong taong 2026 ay hindi na lang tungkol sa tech. Ito po ay tungkol na po sa kung paano ginagamit ng mga world leaders ang digital assets bilang sandata o tulay sa kapayapaan. At sa kabuuan, ang pag-freeze po sa $344 million na USDT ay isa pong malinaw na paalala. Ang mundo ng finance ay nagbabago na at ang digital assets ang nasa sentro nito. Ang Trump administration ay hindi po titigil hanggat hindi po nakukuha ang peace deal na kanilang gusto at gagamitin nila ang bawat tool mula po sa Strait of Hormuz blockade hanggang sa blockchain sanctions para makuha ito. Kaya bantayan po natin ang mga balita ngayong weekend mula po sa Pakistan. Ang bawat salita mula kina Witkoff at saka Kushner ay may direktang epekto sa ating portfolio. At ayan, dito naman po tayo ngayon sa technical analysis natin, daily technical analysis natin dito kay Bitcoin. Kitang-kita natin na ito po ay nagpapatuloy sa kanyang pag-angat. Nag-umpisa pa noong mga April 7. Ayan, uptrend po tayo at nabasag po niya ang dalawang dating resistance natin dito na 71,629.99 at saka 74,937.44. Kaya bullish na bullish po yung pinapakita ng ating dalawang indicators. Ang ating Hallsuit, ayan, green na green at malaki pa rin yung pangangatawan nito at naka-curve ito pataas. Ibig sabihin is bullish na bullish pa rin si Bitcoin. Yung ating mga QQE bars is kulay blue. Ayan. Ibig sabihin yan kapag kulay blue ay bullish ang market condition.
So yun nga lang at medyo lumiliit yung mga nakalipas na QQE bars natin dito. Mukhang indikasyon po yan na may struggle o nahihirapan po siyang magpatuloy sa pag-akyat ngayon. At malinaw naman dito sa ating chart na nakikita natin na ang dahilan kung bakit hindi po siya makapagpatuloy sa kanyang pag-angat ay dahil sa major resistance natin dito na nagsisilbing harang. Yan po ay nasa presyong 78,126.93. Para magpatuloy po or para magawang magpatuloy po ni Bitcoin sa kanyang pag-angat sa presyo ay kailangan po niyang mabasag ang major resistance natin dito. Dahil kung hindi, ang ang kahihinatnan po ng presyo ni Bitcoin ay magsa-sideways lamang or maglalaro sa ilalim ng major resistance natin dito or makakaranas siya muna ng retracement dito sa ating minor support dito sa presyong 74,937.44. Kaya yan lamang po ang aking analysis dito sa daily chart time frame ni Bitcoin. Ang babantayan po natin dito is ang 78,126.93 na major resistance. Kailangan po niya itong mabasag. Nagkaroon po tayo ng breakout dito noong April 23 pero fake na breakout po ito kasi muli po siyang bumalik sa ilalim kahapon. Ayan. Nung nagkaroon ng breakout, tinesting niya kung mananatili nga bang matibay bilang support ang 78,126.93 po dito. Kaso hindi po ito bumigay, nabasag. Kaya nagresulta ito sa fake na breakout. Kaya kailangan po niya ulit balikan ang ibabaw o itaas na bahagi nito. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.